Sinamaki yung how sayang sayaw. Kaya ay po yung time na parang lahat ng charts sa Spotify is parang puro mga tunog Pinoy talaga. So talagang very raw na band, OPM talaga yung tunog. And parang sabi namin, parang itry natin yung mga ganitong songs. Kasi especially right now, parang ito yung mga pinapakinggan natin. So try natin yung ganitong tunog. Kaya ayun. Parang as a group rin po nung time na yun, parang we were also reassessing the type of music that we want to put out there po. And na-realize namin na ito yung mga tipo ng kanta na gusto namin rin pinapakinggan as friends also outside of work. So, ayun po, we wanted to try out something different naman for Yes Mellow. Saka matagal na po namin actually na record yung song na to. Pero, yeah, I think nagtaon na ba? I think a year na din po siya namin nagawa. Tapos yun, ito na din po namin. If you can share with us, paano yung naging collaboration niyo with Yeng? Like yung sa lyrics, meron ba kayo doon parang binigay na mga ano? Or lahat yung kayo? Yung story niyan, nabuo namin yung kanta, nasa band studio lang kami sa office. Tapos kami tatlo, yung parang we thought of a song, tapos nag-pop line lang kami. The moment na nabuo namin siya, parang there was a time si Miss Yeng visited the office. Tapos parang nag-segue lang talaga na, Yeng, may paparinig kaming kanta sa inyo. We performed it to her. Tapos yung hook kasi ng kantang yun, parang nag-recall sa kanya. Tapos parang it motivated her to produce it kasi parang even her husband, si Kuya Yan, nagustuhan niya, parang kahit ano daw, nagda-drive siya. Parang palagi yung naririnig may recall sa kanya. Tapos, tapos yun, parang sabi niya, sige, gawin natin itong kantang to. Parang ganyan. So parang, during that time, nag-wait na kami sa signal na Yeng na parang, ano na, pa-areglo ko na to. Ganito, ganyan. Tapos, the moment na she delivered the output sa amin, parang, we were so grateful na may piyesa agad kasi gustong-gusto niya tapos na-push yung song. Oo, so sobrang bilis. So after that, 2 weeks time. So after that, nag-record kami with her. She very hands-on sa amin sa recording studio. So yung voice, I think we had a day to record it. Tapos yun po, nabuo na namin yung kanta. I wanna add, parang hindi ko pa na-share ito. I'm not sure if naalala nyo. After kasi a week nung marinig ni Ate Yeng yung song, tumakbo siya sa akin sa office. Tapos sinabi niya na parang, ang lakas talaga ng recall ng song, tara na, record na tayo. Sabi niya sa akin, tawagin mo yung boys. Punta kami sa kabilang office sa 2:04? 2:02. And then we prayed for like 10 minutes or more than 10 minutes, di ba? Di ba, tagal din nag-pray nun, tapos parang sa buwas parang umiiyak na dahil sa prayer ni Ate Yeng. Kaya we really love Ate Yeng talaga. Ayan po. How easy for you na gawin yung song since meron ba kayong parang coffee date experience? Kaya siya parang ang bilis or very motivated kayong gawin yung song? Actually, Brian is, so yung time na nagsasongwrite po kami, Brian was heavily influenced po by K-drama. K-drama stan talaga si Brian. Hindi niyo makikita si Brian na kumakain or matutulog na walang K-drama pinapanood. So he's heavily influenced and fixated towards that. Na we sort of applied it sa Coffee Date, the way he wrote the song, yung vibe ng song. Kasi po, for Coffee Date, we just wanted it to be very light and you know, yung mga naging siguro namin yung mga experiences when it comes to dating or meeting people, parang we tried to apply some of it. But at the same time, most priority namin is maging relatable siya sa mga makikinig po ng kanta. So if you can share, ano yung mga coffee date experience or dating experience? Coffee date experience. Wait, alin ba? Ano po? Well, ako personally, I really love to go sa mga coffee shops and if given the chance, lagi talagang yun yung first date idea ko because I like to converse also. And usually coffee shops are medyo tahimik, diba? So makakapag-usap talaga. So, ayun. Hindi talaga, ayun. Nakakapag-connect ka kasi talaga. Si RZ. Sana naman, matcha date po. Matcha? Kasi
Nagpapag-take po. Nagpapag-take pala siya. Ay pala bawal sa coffee. Ako naman siguro coffee date maliban sa mga cafes. Like sa dagat, habang nagsa-sunset, the Kia sunrise, yun, yung pinagalingan namin, mountain resort, mga ganang vibe naman. Kasi, for me kasi parang paano ba? Isa sa mga love language ko din kasi is yung act of service. So, if ginagawa kita ng coffee, it means, I love you. Kasi every morning ginagawa niya ako ng Lux Coffee dun sa resort. Thank you, vlog mo pala ako. Love you, Kap. Ayun, yun yung isa sa mga gusto ko lang i-share when it comes to coffee date naman. Ako, sa totoo lang, lumaki talaga ako sa milk tea shops ba? Hindi pa naman yung uso coffee shop before. Sa time ko talaga, wala akong na-date sa coffee shop. Yan yung totoo. Pero nung nasa Manila ako, siguro yung pinaka-common ground namin, saan tayo mag-meet up ito? Sa kapihan. So parang, honestly, wala pa akong memorable date na with a certain person sa coffee shop. Yan yung totoo. Pero sa mga kagrupo ko, meron sobrang dami with my friends, with my family. Kaya na-learn ko na yung coffee date nga, sobrang, anong tawag dyan, yung parang saan mo gusto punta? Kapihan. Yan. Kaya yun siguro yung reason bakit na nakambyuhan namin yung kantang to. Kasi kahit kami nakaka-relate din kami dun sa song. Kaya din siguro parang ang gaan ng pagkakatanggap namin ng song. Kasi kahit kami, nakaka-relate kami sa bawat verses and bawat lines ng song. Salamat sa mga coffee shops na madami. Kasi madami nang nagdi-date ngayon. Salamat po. Ako, to be honest, kahit ako yung nakaisip ng coffee date na title eh. Pero, ayoko talaga mag-coffee date lately. Kasi parang hindi pa talaga ako sa relationship right now. So, medyo chill muna ako mag-isa. Pero ang lakas ng loob ko mag-ayan ng coffee date. Pero never ako nag-push through. Oo nga. Kasi, what if mag-work out after nung first coffee date? Kaya ngayon... What if hindi? Di natin sure, kaya nga nag-aaya na kami na tara na, kailan kami pwede. So, ayun. Ayun yung recent story ko sa coffee dates. So, sino, Brian, gusto mong ayain for a coffee date? Right now? Bukod sa akin. Charing. Ay, bukod sa'yo? Bukod sa kanya. Wala sila lang. Celebrity or kung sino yung... Lalayo pa ba ako? RZ Condor. Joke. Celebrity. No, joke. Pero honestly, gusto ko lang din talaga kasama ngayon yung boys. Kasi after nang release nitong song na Coffee Date, parang grabe yung alignment namin eh. So parang sila yung gusto ko ka-date kasi ang dami namin natatapos na gagawa. Kaya mas gusto ko ngayon na sila na lang muna kasama ko. Diba? Parang ayaw nila, okay. Bakit ka muna mag-focus? Sa kanila, dito muna sa work. Yan. Ay, isa-isa po. Ay, kung gusto nyo, sino gusto nyong ayain for a coffee date? Ako po, sobrang na-enjoy ko ako nag-stream sa vlog ni Gio, yung Ong Fam ko. Siguro po, kapag makipag-upuan po ako sa isang dining table, tapos magkape kami, yung mga Ong family, ipagkape talaga ako sa kanila po. Sobrang na-enjoy ko yung mga vlogs nila. Siguro ang daming kwentuhan kapag nagkakape. So, sila po. Kinsaman na layo ka. Lalayo ka pa. Palayo ka pa ba? Saan? Nagugsat. Okay na daw yan. Hindi ka din, nasagot ko din kasi. Nasagot ko na kanina. And then, si Ate Yeng, kasi gusto ko siyang pasalamatan. Kasi nga, ang laking bagay sa amin. Kumbaga pa, ang laking buhay na nabigay sa amin ulit nung naramdaman namin na pinagkakatiwalaan niya kami. Kasi, for me, I can say na parang, that was one of the... Kaya ko to. Tatagalogin ko na nga lang. Isa yun sa mga lowest point namin as a group, like, personally din. Kasi, alam mo yun, syempre, ang dami nangyayari, so ang dami din iniisip, so affected din kami na group ganyan.
Pero andun si Ate Yeng para para gisingin kami, para bigyan kami ng words of motivation, ganyan. And nakita din namin, sobrang bilis kasi talaga ng process eh. Kaya I think kasi yun sa nagbigay sa amin sa ng buhay na hindi, face lang to, hindi to maglalast. Normal lang to na nangyayari to sa lahat, mapa-group, solo, anything. Yun, for me, utang na loob din namin kay Ate yung time na yun na binigyan na kami ng tiwala. Kaya gusto namin ibalik sa kanya yung pagmamahal na binibigay na sa amin. Ganun. Sana bigyan namin na sana napahappy namin si Ate Yeng. And I think, happy naman si Ate Yeng. Ako po, introvert talaga ako, pero I'll try to wait to earn. Kasi I'll be meeting them later. Ako po, kung si Jeff, mahilig po siya sa Ongpam. Shoutout Mami Oni. Mami Oni, sana po makipagkape kayo kasama nyo. Kahit dito po kayo sa gitna. Pa-edit na lang po kayo Mami Oni dito sa gitna. Temple run kami sa fine dining. Pero sobrang, on a serious note, sobrang po kasi sobrang happy feel namin sa talagang nagsisendan kami isa-isa ng mga videos ni Mami. Mami Oni, if you're watching this, kape naman po tayo, Mami Oni. And mga 143, yung may boyfriend na si Mami Oni. Thank you and congratulations. Thank you po. Aside po sa coffee date, ano parang yung first date ideas na idea para sa inyo? Opo, ice skate. Siguro ako, movie date. Movie date. Sa akin, bukid eh. Gusto ko dalhin sa mountain yung gusto kong tao para masubukan ko kaagad kung ano siya. Kung may potential ba siya. Sa pagiging adventurous. Ano po, sa simbahan po, parang. Sabi ni May, kakamamaoni mo doon. Mukhang magiging hit itong summer to, but do you have plans in order to promote it more? Are there plans to make a music video anytime soon?